the Lord! Hallelujah! Good morning po sa bawat isa. At sumigaw po tayo ng malakas at sabihin natin, Happy Father's Day! Amen. Nakakatuwa po ano po. Dahil taon-taon ay ina-appreciate sino ka man sa mundong ito. Amen po? Merong appreciation sa mga nanay, may appreciation sa mga tatay, sa mga pastor, pero wala pa akong narinig na appreciation para sa mga anak. No. So, let's pray for that, na meron din appreciation sa mga anak dahil lahat po ng tao sa mundo ay mahal ng Diyos. Walang discrimination. Our God is a just God. Ano po? In God, there is no respecter of person. Amen po? At ngayong umaga ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nakita-kita tayo. Kami po ay nag-travel last Friday para po makarating dito. Amen? And I thank the Lord at para po makapangaral, balita ng galing sa Diyos at ito po ay magpapalakas sa atin. Amen? So gusto ko pong magbigay ng joke. Sabihin mo sa kapatid mo, makinig tayo ng joke kay Bishop. Amen? Baka yung iba dyan, hindi naman tatawa. Eh di wow. Amen? Ano po ang pagkakaiba ng biology at saka sociology? Kapag ang bata ay kamukha ng tatay, ang tawag doon biology. Kapag kakamukha ng kapitbahay, sociology. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari sa buhay natin ang sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sa umagang ito, kami po ay nagpupuri. Kami po ay nagsasaya. Kami, Panginoon, ay nagagalak. Dahil po sa kabutihan mo sa aming mga buhay, ang araw na ito ay special, Panginoon, lalo na po sa mga tatay na narito ngayon, Panginoon, at nagdiriwang ng araw ng mga tatay. Kung paano mga tatay, hindi po silang pumili, ikaw po ang pumili para sila ay maging tatay. At Lord, salamat din po, buksan mo ang langit, ibuhos mo mga pagpapala sa iyong mga anak, at habang pinapangaral ang iyong salita, ay meron pong katakot-takot na himala ang aming pong maranasan. Ikaw po ang magpalakas sa amin, ikaw po, Panginoon, ang magpalaya sa amin, at ikaw po, Panginoon, ang magpala sa bawat siya sa amin. Ang iyong lingkod ay maibaba, lagi, Panginoon, at ikaw maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Okay, a message entitled about breaking intimidation. Ito po ay revised na po. Ni-revise ko po with revelation. Amen. At naituro na po natin ito dati. At ito naman ay iba pong version naman ito. Yung breaking intimidation. At ito pong breaking intimidation ay napakahalaga. At hindi po binabaliwala ito sapagkat pag hindi po natin na-break yung mga intimidation sa buhay natin, hindi po tayo magiging totoong matagumpay. Amen? So magandang umaga maging sa ating mga viewers ngayon na nandyan sa online service, no po? At purihin ng Panginoon. At alam ko po kayo pinapagpala ng Panginoon. At ngayong umaga ay welcome po sa panonood sa ating gagawain ngayon na pinagkadiwala lamang ng Panginoon. At alam ko po marami rin mga dapat ma-break sa inyo ang spirit of fear. At ngayon po ang text natin ay sa 1 Samuel chapter 17 verses 8 hanggang 11. Ito po ang napili kong text. 1 Samuel chapter 17 verses 8 to 11. As we read in verse 8, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel,
Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine? And are you not the servant of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subject. But if I overcome him and kill him, you will become our subject and serve us. Verse 10, then the Philistines said, this day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other. In last verse 11, on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. May the Lord bless upon reading of His word. David was the 8th son of Jesse of Bethlehem. His 3 older brothers served in the army under King Saul. The Philistines had gathered their army against Israel. Daily, their champion Goliath challenged the Israelite soldiers and said, choose a man for yourselves and let him come down to me. According to some accounts, Goliath was more than 10 feet height. Not only was he big, he was an experienced warrior as well. Sino nga naman ang hindi matatakot? Amen po? Napakalaki ni Goliath. Si Goliath ay mahusay na mandirigma. Ikaw kaya hindi ka kaya matatakot. Amen? Kung halimbawa dumating dito si Goliath at dito pumunta sa ating harapan at tayo po ay hinahamon, hindi ka kaya matatakot sa laki niya. Amen? At si Goliath, hindi lang mahusay na mandirigma, matapang pa magsalita. Kaya ang mga Israelita ay nanghina ang loob at natakot. Sa mga mananampalataya o mga believers of Christ, hindi takot ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya kailangan pagtagumpayan natin ang takot natin. Amen? Na nandiyan po. Pagtagumpayan natin para umalis yan. Ang gusto ng Diyos sa ating pagsamba at paglilingkod ay pagtagumpayan tayo at pagpalain. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain at pagtagumpayin. Wala po sa vocabulary ng Diyos at sa Bible na mga mananampalataya o mga born again ay maghirap at malugmok. Wala po sa Bible at wala sa vocabulary ng ating Panginoon. God's purpose for us is to be victorious. Amen? And the promise that we are more than conqueror through Christ. Dahil nung ikaw ay na-born again, ikaw ay nailayo na sa kadiliman. Amen? At tayo ay nailagay sa liwanag. Kaya sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things have passed away, and new things become. Amen? Our lifestyle. Amen po? According to the scripture, the goal of intimidation is to make us give up our authority. In other words, intimidation causes a person to draw back. Gusto niya, aatras ka sa mga gampanin mo sa Panginoon o sa kagustuhan ng Panginoon. David said, the Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Psalms 27 verse 1. He is not only declaring his confidence, but he lived it as well to fulfill his destiny. Amen? David was intimidated by these 3 people. Sino kaya ito? Ngayon po, dito tayo mag-aaral, itong pag-uusapan natin, sino ba itong 3 tao na to na sa buhay mo rin ay nangyayari ngayon na dapat mong mapagtagumpayan. Amen? Dapat nakaraos ka na, no? Dapat ay malayo na ang nararating mo at bakit pabalik-balik lang? Amen? Tingnan natin kung itong 3 person na to sa buhay ni David na napagtagumpayan niya, sino kaya ito at dapat pagtagumpayan mo rin? Dapat pabagsakin mo rin. Amen? Dapat ikaw ay makita niya na hindi ka natatakot.
Ang number 1 ay si Eliab. Sino ba itong Eliab? Ito po ang kanyang kapatid na nakakatanda. At itong kapatid niyang ito nakakatanda, siyempre matipuno po siya, at siya ay makisig, at saka yung kanyang outward appearance ay talaga pong very attractive. Masasabi mong ito yung i-anoint ni Samuel, pero tinanggihan po ng Diyos. Amen? In 1 Samuel 17, verse 28, when Eliab, David's older brother, heard him speaking with a man, he burned with anger at him and said at him and us, why have you come down here? And with whom did you leave few sheep in the desert? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Sabi ganun po ni Eliab sa kanyang kapatid ni David, ba't ka nandito? Iniiwan mo pa yung mga tupa. So, ini-intimidate na po siya. Ano? Minsan, ikaw din, pwedeng may magsabi rin sa'yo, ba't ka ba ng punta dyan sa born again? Ba't ba ang hilig-hilig mo dyan sa church? Ba't ba nagbibigay ka dyan? Ba't ba nagtatights ka dyan sa Jomsi? Mayaman na yung simbahan na yan. Pinapayaman nyo lang yung, yung simbahan. Alam mo kapatid, yan ay intimidation. Kaya ngayon, dapat pagtagumpayan mo yan. Amen? Baka may mga Eliab spirit na nandyan, na nagbubuga sa iyo. Amen? Alam niyo po, kung tatanungin tayo, ano ang cheese na hindi maubos-ubos? Di chismosa. Marami mga nagchichismis sa atin. Amen? Na-intimidate tayo pag narinig mo yung mga chismis. Eliab attacked David's character, not the problem facing Israel. Dapat yung problema na ginagawa po sa mga Israelites ang dapat masettle ni Eliab na kapatid. Pero ang ginagawa niya, yung ugali na maganda ni David, pumunta doon. At sinabihan, ikaw ay nanonood ka lang dito. Pero ang totoo, sila lang yung nanonood. Dahil po, 40 days na sila, inaatake, walang makalaban. Amen. Marahil ang iba sa atin, matagal-tagal ka na rin inaatak dyan, di ka pa lumalaban sa demonyo. At sinasabi mo, wag nating kantiin ang demonyo kasi nananahimik lang yan. Kalokohan po yan. Yung mga demonyo, wala yung magawang mabuti in the end. Magsisimula lang yan ang mabuti para makuha ka. But in the end, para lang pala, ikaw ay painan. Eliab thought only of himself. He assumed David was the same way, but David was not. Kasi ganun yung ugali niya. May mga tao na kung sino siya, ganun ang tingin sa kapwa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Amen? Kung tayo hindi maayos ang ugali natin, wag nating isipin na ang kapwa natin ay ganon din. Lalo na't born again ka. Wag mong iisipin, no? Ang isipin mo, maayos ang buhay mo. Wag mong isipin yung ginagawa mo ay ginagawa din yung masamang buhay mo ay ginagawa din niya. That is not your business. Amen? In 1 Thessalonians 4 verse 11, live at peace with everyone and mind your own business. Amen po? David was a man after God's heart. He was not proud, but humble before the Lord. Ganun ba tayo? Amen? Sa harapan ba ng Panginoon, masasabi ba natin, we are humble before the Lord? Like David, a man after God's own heart, people who have strong personalities will use intimidation to make a lie look like truth. Gagamitin niya yung pananakot para ang kanyang pagsisinungaling ay maging mukhang totoo. Amen. Lalagyan ka ng fear. Amen po. In 1 Samuel 16 verse 7, the Lord looks at the heart. Perhaps Eliab was jealous. Samuel anointed David as king even though Eliab was the eldest. Kung tutuusin,
Mas lamang talaga si Eliab kaysa kay David. Pero hindi siya ang pinili ng Panginoon. Para yanuhin. Pumunta lang doon si David eh. Kung hindi pumunta si David doon at hindi pinadala ng Panginoon, tapos ang mga buhay at malaking problema ng mga Israelita. Those who act pure outwardly but have an impure heart will always attack the pure in heart. Amen? Lalo na ikaw, nagpapakabuti ka, gusto mo maging kalugod-lugod ka sa Panginoon, bigla naman mayroong naman maglalagay sa utak mo na walang kwenta yung pagpapakabuti mo, walang kwenta yung pagiging born again mo, walang kwenta yung pagsamba-samba mo dyan. At hindi natin masabi na kung sino yun, pero merong ganon sa buhay mo. Amen? Na dapat yung mga ganon ay hindi mo pinababayaan sa buhay mo na siya magtagumpay. Si Eliab, sinagot ni David. Bakit? Masama ba? Ang magtanong? Nagtatanong si David eh. Maging ang ating Panginoong Yesus, Jesus constantly faced intimidation. The impure Pharisees tried to catch him in his words. Sa tuwing magsasalita, si Jesus, yung mga impure Pharisees, inaabangan ang kanyang pagkakamali. Ganon din po ang buhay natin. Amen? Na dapat ang mga Eliab na yan, kinaka-cast out natin yan. Hindi yan kasama sa plano ng Diyos sa buhay natin. Yung mga Eliab spirit. Why do the impure seek to intimidate the pure? Yan ang tanong eh. Namumuhay ka na maayos. Ang ginagawa niya, tinatakot ka. Amen? Hanggang sa wala ka na sa church, wala ka ng gana, bawasan mo na yung commitment mo, na-intimidate ka na. Dahil sa Eliab spirit na yan, na dapat pwede mo namang itodo yung oras mo, itodo yung buhay mo sa Panginoon, katiting lang nga na ibibigay mo. Kasi doon sa mga impure behind. Kung si David ay natangay ng mga sinabi ni Eliab, ang malaking problema na kailang hinaharap ay hindi matatapos. Kaya sa buhay natin, minsan hindi matapos-tapos yung problema. Dapat matapos mo yung problema para meron ka naman ulit tatapusin problema. Amen? Hindi yung dating ng dating ang problema sa buhay mo, wala kang tinatapos. Although, absent in life, no po, hindi absent in life ang problem. Amen? Wala pong excuse sa mga problema, kahit pastor, leader, born again, mayayaman, kahit matagal ka na sa Panginoon, hindi ka exempted sa problema. Pero dapat meron kang napagtatagumpayan na problema. Kung hindi si David nagtagumpay sa mga sinasabi, mga inilalagay ni Eliab, hindi siya makakapasok, hindi niya mapagtatagumpayan. Malaki pa ang problema nila. Wala pong ibang kumikilos that time na tameme na ang mga Israelita at ang mga sundalo ni Hari Saul. Samantalang may mga panlaban naman sila. Pero hindi nila magawang labanan si Goliath. Amen? Ikaw, labanan mo yung katamaran mo. Amen? Labanan mo yung pagiging late sa pagdating sa gawain ng Panginoon. Labanan mo yung mga tugsong dumarating sa buhay mo. Amen po? Labanan mo yung inilalagay sa iyo na discouragement, na di-discourage ka. Labanan mo yan na nakakaisip ka na ikaw rejected, ikaw hindi mas mahalaga, ang iba mas mahalaga. No, lahat po tayo mahalaga, kahit sa hulihan ka lang umuupo. Kahit tagasulat ka lang dyan at kinakamayan mo lang mga tao at binubuksan mo lang ang pintuan, huwag kang ma-intimidate. Amen? Yung pagpapala ng Diyos para sa lahat at pantay-pantay ang Diyos. Magpala sa atin ayon sa ating kakayahan. Amen? Kaya po, tanong ni David, masama bang magtanong kung sino makakapatay kay Goliath? And David chose to break intimidation. Kinalaban niya ang sinasabi ni Eliab.
Kasi ang sabi doon, ni Haring Saul, pinag-uusapan na, ang sino mang makapapatay kay Goliath ay gagantimpalaan. Bibigyan ng kayamanan. Ipapakasal pa sa anak niyang prinsesa. At hindi na magbabayad ng buwis. Ang dami pong pribileyo. Amen? Na ikaw ay mabreak mo yung spirit of fear. Yung mga takot dyan sa puso mo. Para sa Panginoon, hindi ka dapat matakot. Magbigay ng buhay sa Panginoon, ng talento mo sa Panginoon. Amen? Kahit na kinukulang ka ng tulog, pero yung kulang mong tulog, binigay mo naman sa Diyos. Kaysa naman kinukulang ka ng tulog para sa mundo lang. Para sa trabaho lang. Hindi naman masama yun. Para sa mga paglalamay sa patay. Pero pagdating sa Panginoon, huwag kang manghinayang. Nakulangin ka ng tulog. Dahil lahat ng kulang mo, pag yan ay nawala, alang-alang sa Panginoon, ibabalik pa ng Diyos. Liglig, siksik, umaapaw. Amen? Hallelujah. David choose to break intimidation. Dapat ikaw piliin mo rin yan. Amen? And number 2, sino ang nag-intimidate na pangalawa kay David? Kung hindi niya rin ito na-conquer, na pagtagumpayan, si King Saul, hindi niya mapapatay si Goliath. Darating ang panahon, magde-decide si David, uuwi na lang siya. Pero hindi siya umalis eh. Ini-intimidate siya ni Hari Saul. Sabi ng verse 32, 1 Samuel, ng ating text. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon, ako po ang lalaban sa kanya. Amen? Dahil lang daw kay Goliath, nasisiraan na ng loob. Kaya si David, siya po ay ini-intimidate na ni Hari Saul. Ano ba sabi ni Saul? Sa verse 33, sabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyan. Batang-bata ka pa. Amen? Samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Well experienced sa labanan si Goliath, kilala nila. Amen. Sabi ni Hari Saul, hari pa siya. Batang-bata ka pa. Hindi mo yang kaya. Minsan po, yung ating pong pagiging edad sa Panginoon, yung ating buhay sa Panginoon, o bago ka pa lang sa Panginoon, o bago ka pa lang dito, parang na-intimidate ka, pero may pinapagawa na ang Diyos sa iyo. Meron kang gift, meron kang talent, meron kang capacity, meron kang ability, meron kang anointing, tinatago mo lang. Sabi mo sa katabi mo, you are anointed by God. Amen? Anointed ka, kapatid. Kaya pag anointed, tinitira ng dyablo. Amen? Pinapahina ng dyablo, dinidiscourage ng dyablo, nireject ng dyablo, dinidisappoint ng dyablo, at pinapahinto ang kawain. Pag anointed ang isang lingkod ng Panginoon, maraming demonyo ang gustong magpabagsak. Pero ang Diyos, kapag nasa iyo, who can be against us? Para ibagsak ka. Sino yon? Wala po. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, huwag ka na masiraan ng loob. Amen? Dahil lang sa Panginoon, nasisiraan ka ng loob. Baka bandang huli, iba na masira. Amen? Hallelujah. So yung po sabi ni King Saul, batang-bata ka pa. Ikaw, pwede sabihan ka, wala ka pang alam. Baka pwede sabihin ka, hindi ka naman mayaman. Baka sabihin, hindi ka naman diyan pinapansin. Kapatid, dito po dapat mapalapit ka sa Diyos. Amen? At kapag ikaw ay napapalapit sa Panginoon, hindi mo na problema na ang taong para mapalapit sa iyo. Dahil ang Diyos, ang siyang may kapangyarihan para magdala ng tao sa iyo. At mapalapit sa iyo ang mga right person.
Amen po? Ang tao, kapag ka siya po ay tumatanda na, kumukunti na talaga kaibigan. Bakit po? Sabi mo, bakit? Kasi nagiging matalino ka ng pumili ng tunay na kaibigan. Kaya blessing yun sa iyo. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya huwag kang masiraan na loob, baka konti na kaibigan mo, nabawasan na. Amen? Kusa naman niya nawawala kung ikaw ay right in the sight of God. Nawawala yung mga hindi tamang tao. Pero respect them. Although, hindi po sila at ang kanilang mga sinasabi ang magfulfill ng destiny mo. Ang Diyos pa rin. But respect person. Mahalaga pa rin sa atin, irespeto pa rin natin ang mga kapwa natin tao. Kung siya ay pastor, bumagsak, iba ugali, respect them. Respect them. Amen? Yung husband mo, iniwanan ka na, respect him. Yung kapatid mo, parang di tumutulong, respect him. Respect them. Amen po? Huwag kang ma-intimidate. Gawin mo pa rin ang gusto ng Panginoon at gusto mong gawin para sa Diyos at para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya po, hindi po pinasin ni David si Hari Saul, pero ginalang niya dahil leader ng nation of Israel. Amen? David responded to the king differently from how he responded to his older brothers. Amen? Iba ang kanyang pag-approach dahil leader yon. Kaya sabi niya, mahal na hari, wag po tayong masiraan ng loob. After David's speech, Saul agreed to let him fight. At sabi ni Saul, go. The Lord be with you. Amen. Sige, labanan mo. In 1 Samuel chapter 16, verse 13, David was anointed by prophet Samuel. In verse 14, samantalang ang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul. David refused the protection of Saul's armor, placing himself under the protection of the Lord. Binigyan siya ni Hari Saul, ito, suot mo ito, mga pandigma, mga bronze, mga tanso, mabibigat. Hindi talaga siya tatablan pag tinamaan siya. Pag tinira siya ni Goliath. Pero inalis po yun ni David dahil alam niya, meron siyang espiritu ng Diyos. Meron siyang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ko na po ito kailangan, mahal na hari. Hindi nga po ako makalakad eh. Ang bigat-bigat naman eh. May burden pa, no? Tingnan mo, kung gagamit ka ng iyong personal na power, ng iyong self, amen, effort, na wala ang Panginoon, mabigat ang laban. Amen? Mahirapan ka sa laban. Kaya tinanggal ni David. Meron man dapat tanggalin sa atin dyan. Nakakala mo yan na makakatulong sa iyo? Tanggalin mo, kapatid. Amen? Ang Diyos talaga makakatulong sa atin. Meron tao mabait sa iyo. Pero hindi lahat ng taong mabait sa iyo ay pwedeng makatulong sa iyo. At hindi lahat ng tulong na binibigay niya sa iyo ay gusto ng Diyos. Hindi po yun ang nakapatay kay Goliath. Hindi ang mga sibat ni Saul. At ang Espiritu ng Diyos ang nandoon kay David. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Ang sabi ng Acts 1:8, you shall receive power. After that, the Holy Ghost has come upon you. And you will be my witnesses, both in Jerusalem, Judea, and Samaria. Amen? Tatanggap ka ng kapangyarihan. Meron kang kapangyarihan. Meron kang Espiritu ng Diyos. Amen? Siya ang kapangyarihan laban sa mga intimidation, laban sa mga fear. Amen? Huwag kang matakot. Amen? Kasi yung takot mo, pwede pa yan maging dahilan yung mga gifts of the Holy Spirit ay maging dormant. Hindi ka nagamit ng Panginoon. Ang sabi ng Bible sa Korinto,
may mga gumagamit at ibang klase ang ginagamit sa paglilingkod. Dapat isa lang ang gamitin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa paglilingkod. Umasa tayo sa Diyos. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Para mag-grow tayo. Amen? Para ma-break yung mga spirit of fear. God has not given us the spirit of fear. Bakit ang tagal mo ng born again, hindi ka pa nagagamit, nakaupo ka pa rin? There's fear in your heart na ngayon ay dapat matanggal. There's Eliab in your heart. There's King Saul in your heart. Baka may Goliath pa dyan. Amen? Na itong tatlong ito, nag-intimidate kay David, but David conquered them all. Amen? Because of the Spirit of the Lord. Amen po? So David refused the protection of Saul's armor, placing himself under the protection of the Lord, and put on the whole armor of God, which is the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the gospel of peace. Amen. Tayo kapag tayo pumupunta sa isang lugar, nagkakaroon ng kapayapaan, hindi chismis ang dala. Hindi paninira, hindi criticism, hindi slandering. Amen. Nagkakaroon ng kapayapaan, yung atmosphere ng lugar ay maganda. Amen. The whole armor of God, the armor of the Lord, hindi yung armor of King Saul. Amen po? Nirefuse si David yon. Ando sa kanya ang righteousness. Ando sa kanya ang holiness. Without holiness, no one will see the Lord. Amen. In 1 Samuel 17 verse 37, sinabi ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa mga kamay ni Goliath. Yun ang sabi niya kay King Saul. Sinasabi ni King Saul, David, mamamatay ka. Wala, ano ka pa? Mura ka pa, batang-bata ka pa. Hindi mo kayang kaya. Pero sabi ni David, huwag kang masiraan ng loob, mahal na hari. Alam niyo po, nakasalalay sa bawat isa sa atin, kung hindi natin nababreak yung spirit of intimidation, marami sa paligid natin. Kasama family natin. Ang nandoon, mga kapatid ni David, mga sundalo. Wala nangyayari sa kanila araw-araw. At inihintay na lang nila doon, kung hindi dumating ang Espiritu ng Diyos na dala ni David, batay sila. Lugmok sila. Amen? Kaya po, nirefuse ni David yung armor of King Saul, pinalitan ng armor of the Lord. Amen? Kapatid, malakas ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. The breastplate of righteousness. Kahit kanino tayo humarap na demonyo, pag nakita ng demonyo, yung righteousness of Christ na nasa atin, ito ay active ang righteousness of Christ. Nandoon sa atin ang katotohanan, hindi ka natatangay ng mga kasinungalingan para lang mag-gain mo kung anong gusto mo. Meron tayong belt of truth. At yung truth na yon na lagi nagpapalaya sa atin na di-deliver tayo. Walang kwentang born again na hindi na-deliver. Dapat pure ang pagkakagamit sa atin ng Diyos. Hindi pwedeng gagamitin ka ng Diyos pag linggo, pag lunes gagamitin ka ng demonyo. Hindi pwede yun. Hindi pwede magsama ang liwanag at ang dilim. Hindi pwede mag-fellowship si Kristo at ang demonyo. Amen po? Inilayo na tayo. We are set apart. Kaya kakaiba tayo. Kagaya ni David, we are anointed. Huwag mong sayangin, kapatid. Huwag mong itabi. Kung binigyan ka ng regalo, gamitin mo para yung nagbigay ng regalo matuwa sa'yo. Amen? Ako nga pag kami nagbibigay ng regalo, ginagamit ko kagad Ito, regalo po sa akin to
Ngayon, ginagamit ko. Ewan ko kung natutuwa yung nagregalo. Pero hindi naman ako magpaparinig na magregalo kayo. Amen. Baka sabihin nyo, si Bishop naman nagpaparinig. Oh. Hindi po, no? Regalo ng Diyos. Pero kung meron kayo regalo, okay lang. Ay, palampakan nga natin ang Panginoon. Meron bang hari dyan? Meron bang ibang hari? Dapat ang hari, si Kristo sa buhay natin. Wala na ibang hari. Amen po? Hindi yung asawa mo ang hari. Amen po? Hindi yung trabaho mo. We cannot serve two master. Iba po ang Diyos pag siya ang ginawa mong master. Hindi ko na sinasabing masama yung asawa mo, yung trabaho mo, ano pa man yung anak mo, pero dapat ang master mo ang Diyos. Amen? Siya ang ating paglilingkuran. In 1 Samuel 17 verse 40, si Hari Saul, ini-intimidate si David, pero si David, kinakonquer niya through the Word of God. Ang sabi gano'n ni David, niligtas ako ng Diyos. Yan ba'y pwede mo sabihin sa mga tao na nag-intimidate sa'yo, ililigtas ka ng Diyos sa mga utang, ililigtas ka ng Diyos sa sakit karamdaman, ililigtas ka ng Diyos sa kahirapan, ililigtas ka ng Diyos sa mga bondage, amen? Sa mga influence ng demonyo. Lahat, package yan. The thief come to steal, but Jesus came that we might have life and have it abundant. Amen. Amen po? Ano po ginawa ni David sa verse 40 ng 1 Samuel 17? David put the 5 stones in his shepherd's bag and held his sling in his hand that he went to meet Goliath. Ang sabi niya, mahal na hari, lalabanan ko yan, niligtas ako ng Panginoon sa mga mababangis na hayop. Yan, sabi niya, liligtas din ako ng Diyos, lalabanan ko yan. Inalis niya yung kanyang, yung mga natural, no, na mga armor. Yung kasi, mga natural, yung sarili mong karunungan, sarili mong kaalaman, no. Inalis niya yon at kumuha siya ng 5 bato. Sabi nga sa story, bakit 5 bato? Kasi pagka lumaban pa yung 4 na kapatid ni Goliath, pababagsakin pa rin ni David. Wala pong lumaban. Amen? Kaya kumuha siya ng bato, tinago muna niya yung bato. Hindi ka agad kumuha ng bato, binato ka agad, i-timing mo rin. Amen? I-timing mo rin ang pag-attack sa demonyo. Amen po. Tinago niya yung bato na yon. Itiniming niya kung kailan tatamaan at kinakailangan. Sabi niya, pagka ito yung ginamit ko, kailangan tamaan si David. Huwag kayong bato ng bato. No? Basta may bato lang kayo, tira kayo ng tira. No? Sabi mo, wag ganon. No? Amen? Pag ikaw ay binabato ng mga salita na hindi mo gusto, huwag kang bumato. Mag-antay ka kung ano ang sasabihin mo sa kanya. Dahil may mga tao, kapag ikaw ay tapat, sa sarili mo at sa Diyos, ang mga taong kumakalaban sa iyo, mapapahiya. Amen? Tapat ka sa Panginoon, may backup ka ng ating Panginoon. Kaya kumuha siya ng bato. Sabi niya, mahal na hari, hindi ko na kailangan yan eh. Ang bigat, yung hirap. Kaya nagtabi siya. Amen? Nung nagtabi siya ng bato, andyan na si Goliath. Hindi naman kagad binato. Naglaban na naman sila ng salita. Ini-intimidate na naman siya. Tinatakot na naman siya. Alam mo yung pagkatakot, kahit mamaya tatakutin ka paglabas mo eh. Hindi natatapos yan. Pero hindi yan nagtatagumpay sa buhay natin. Kung na-break natin yung spirit na yan. Sa 1 Samuel 17 verse 42, alam niyo po, kita pala ni Goliath na si David ay lumulusob at nakita niya, gwapo pala to. Pero maliit lang to. Sabi po ng verse 42, nang makita ni Goliath si David, ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito. Amen? Minsan ikaw maka-experience ka, nilalait ka. Amen po?
At sabi ng verse 43, 1 Samuel chapter 17, pakutyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Amen? Yung Pilisteo doon, si Goliath. Ano ako? Patpat lang ang samantalang ang dala ni Goliath, mga matitinding pamatay. No? May mga javelin siya. May mga pantusok siya na talagang hindi mabubuhay si David. At sabi pa ni Goliath, ipapakain kita sa ibon at sa mababangis na hayop. Aba, binawi din ni David, gagawin ko rin sa iyo yan. Ikaw rin, sa pangalan ng Panginoon, sabi niya. Goliath tried to intimidate David not only with his size, but also with his words. Amen? Minsan yung personality ng tao. Amen? Minsan yung sinasabi ng tao. Sarili mo na lang nga yan eh. Ikaw na ang simula mag-bless sa sarili mo. Pagising mo ng umaga, tingnan mo yung sarili mo, tuturo mo, ikaw, kung ano ba pangalan mo? Ikaw, Bex, Eps, I bless. Di ba? Yung pangalan mo, babanggitin mo. Ikaw, Pastora Jenny Pingol, I bless. With long life, with good health. Titingnan mo, sasabihin mo sa sarili mo. Huwag sasabihin, naku, pangit ka na, matanda ka na. No? Ang payat-payat mo, may tagyawat ka. No? Bless mo yung sarili mo. Amen. Huwag yung pagtingin mo sa salamin, taba ka na, no? Sobra. Hallelujah. Amen? So, wag tayong ma-intimidate doon sa mga appearance at sa mga words, kahit mga negative yan. David never doubted the source of his strength or weapons. Amen? Hindi niya pinagdudahan ang Diyos na nasa kanya. Huwag mong pagdudahan ang Diyos na sumasayo. Amen? Kahit na dumating ang panahon na ikaw ay hindi mo na nararamdaman na merong Diyos, kahit na dumating ang panahon na yon, tunay pa rin ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Wala sa pakiramdam yan. Amen po? Sabi ng 1 Samuel 17, verse 45 to 47, David said, I come to you in the name of the Lord, the God of the armies of Israel, whom you have defied. O sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya ganon. Ng Diyos ng mga Israelites na iyong nilalait. Lalabanan kita, sabi niya. In the name of the Lord, I come to you. Amen? Ang katabi mo, bless yan. Creative yan. Talented yan katabi mo. Ikaw yun. Amen? Nasa iyo yun. You are destined to bless. Amen. Ang sabi niya, sa pangalan ng Diyos, ng mga sundalo, ng mga Israelita, I come to you. At sabi niya, nag-declare siya, ito sinabi niya, this day, the Lord will deliver you into my hand. Sabi niya, sa araw na ito, tingnan mo ang pangako ng Diyos, no? Yung kapangyarihan ng Panginoon, kung kailangan na yan, hindi yan bukas mangyayari. Kung kailangan mo ang Diyos at gusto ng Diyos mangyari, kahit anong oras mangyayari. And sabi niya, this day, the Lord will deliver you into my hand. I will take your head from you. Pupugutan kita ng ulo. Biro mo na, batang musmus. Amen. Hindi nagpa-intimidate kay Goliath. Kaya kapatid, dapat paglabas mo dito, gawin mo na yung hindi mo magawa na gusto mong gawin para sa Diyos. Marami sa atin. At yan ang nagiging hadlang sa mga blessing mo. Amen? Parang kontrata lang yan eh. O meron ka kontrata, ilang milyon, 9 million contract. Ngayon, hindi mo ginawa yung kontrata, wala kang blessing. Hindi mo tinuloy.
Pero nasa sa iyo ang desisyon. Ang ginawa mo, inayawan mo. Bakit? Sa pride mo, sa takot mo. So dito sa atin, ang tagal mo na kapatid, inaantay ka ng Diyos. Gawin mo na. Amen. Yung gusto mong gawin sa Panginoon, wag yun lagi kang nagdadalawang isip. At wag mong isipin na kulang ka ng karunungan. Ang sabi ng James 1, 6, 7, let him ask in faith. Kung kulang ka ng wisdom, James 1, 5, ask wisdom from the Lord. And let him ask in faith, nothing wavering. Kapag humingi ka sa Panginoon, manalik ka. Huwag ka nang magdalawang isip. Sapagat ang nagdadalawang isip, kagaya ng alon sa dagat na tinatangay ng hangin, kung saan merong ihip ang hangin. Natatangay, ang faith mo dapat hindi natatangay ng damdamin mo. Yung pa rin, firm dapat ang faith mo. Amen? Kapag daw ang tao ay double-minded, kung nag-double-minded si David, hindi babagsak si Goliath. Amen. Kaya sabi niya, in the name of the Lord of the armies of Israel, I come to you. Pupugutan kita ng ulo. And sabi niya, kay Goliath, lalabanan kita. So hindi siya natakot, gagawin niya. Sabagat siya'y pinili ng Panginoon para gawin yon. At ikaw ay pinili ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon. Yung ating mga calling, no? At yung ating mga function, dapat nag-o-offer it yan. Amen po? Huwag mo nang ipagpaliban pa. Kahit na anong klase ka, sino ka man dito, gusto ng Diyos, sumunod ka sa kanyang mga utos, magtrabaho ka. Sabagat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magawa natin ang kanyang kalooban. Hindi rin galing sa iyo. I will deliver you into my hand, Goliath, sabi ni David. Nasasabi mo ba sa mga demonyo, ikaw demonyo? Pababagsakin kita in the name of my Lord, Jesus Christ. Amen? Kung meron ka mang dapat hamunin, yung demonyo, wag mo hamunin yung kapatid mo. Kung mapatay mo yung kapatid mo, maagrabyado mo yung kapatid mo, wala din, di ba? Yung mga kaaway mo, yung mga tao na nagpapasama ng loob mo. This day, amen? I will take your head from you. At sabi niya, this day, I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts. Sabi niya, kakainin ng mga mababangis na hayop at ng ibon ang bangkay mo, Goliath. Mauubos ka, mauupos ka, Goliath. Amen. Yan ang sinabi niya. At para malaman, sabi ganon, ng buong mundo that there is God in Israel. Nasasabi mo ba yan? Na sa buhay mo merong Diyos? Pag wala kang pera, nasabihin ng asawa mo, o kaya ng kapatid mo, o kaya ng anak mo na may pera, o sino man ang yung breadwinner, napapatunayan mo ba na merong Diyos sa buhay mo, ang Jomsi Church? Amen? Napunta ka ng punta sa Jomsi Church. At sinasabi ng asawa mo, hindi ka naman pinapakain dyan, dito ka pa kumakain. Hindi ka naman sinusweldo, hindi ka naman binibigyan. Dapat bigyan ka ng service, ng kotse. Hindi po yun. Amen? Yun ay mga pang-intimidate lang. Wala ka mang natatanggap sa Panginoon na amount of money o meron mang maliit. Ang mahalaga, maglilingkod ka sa Diyos, may malinis kang puso at deliver ka, walang bandage, walang takot. Amen? Kasi pag wala ka naman takot, the blessings will overflow. The blessings will overtake you. Amen? Siya na ang hahanap sa iyo. Dahil meron kang anointing, hahanapin ka ng pagpapala, may kakatok dyan, magbabayad na ng utang mo. Amen? May kakatok dyan, may lalapit at bibigyan ka.
Hindi ka na kailangan magparinig at magsabi, sana all. Hindi ka na magkaganon. Ayan. Hindi ka na magsasabi, sister, brother, bago sweldo ka, libre mo naman ako. Amen. Hindi ka magsasabi, naku, may Amerikano, magpalibre tayo. Hindi na, no. Amen. The Lord will touch the heart of people para i-bless ka. Amen. Kahit na wala kang asawa ngayon na dating tumutulong sa iyo, hindi ka pa rin pababayaan ng Diyos. Dahil ang source din ng asawa mo, ang Diyos. Amen? At yung mga panalangin mo sa asawa mo dahil siya breadwinner, sinasagot ng Diyos. Kaya magtiwala ka pa rin sa Diyos. In 1 Samuel 17 verse 49, David boldly declared the faithfulness of God. Boldly declared by David the faithfulness of God. I-declare natin yan na merong tapang, tapat ang Diyos. Hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. Amen. Kahit na pandemic, kahit hindi ka magpabakuna, no? Kahit wala kang vaccine, hindi ka tatablan ng COVID. Amen. God is faithful. Pero hindi ko kinakalaban ng mga may vaccine dito, no? Amen. It's up to you. May free will po tayo. Hindi ko sinasabi na masama yung pagbabaksin mo. Nasa iyo lang yan. Neutral tayo dyan. David saw how big God was, but Israel seen how big the giant was. Yan po ang problema. Nakatameme sila kasi tinitingnan nila ang laki ng kalaban. Pero si David, hindi niya tinitingnan ang malaking kalaban, ang tinitingnan niya ang malaking magagawa ng Diyos sa buhay niya. Dapat mo rin tingnan ang malaking magagawa ng Diyos sa iyo. Yung renta ng bahay mo, no, yung mga bills mo na yan, huwag mo yung problemahin. Amen. Na-intimidate ka lang, sasabihin mo lang, sasabihin lang ng demonyo, huwag ka lang pumunta sa simbahan, magtrabaho ka. Para meron ka pamasahe, para may pambayad ka, meron ka pagkain. Amen. Sasabihin ng demonyo, pero sasabihin mo sa demonyo, God is my source. God is my provider. Pag sasabihin ng diablo, saan mo makikita yan? Philippians 4:19. No? Amen. God is my supplier. God is my provider. Amen. Pag binibigkas mo yon, nangyayari yon. Pag tinatago mo yon, hindi yon mangyayari. Amen. Pag dinideclare mo, because death and life are in the power of the tongue. Pag sinabi mo, my wife is beautiful, gumaganda yan. My husband is handsome, gumaganda yan, gumagwapo. Amen? Pag sinasabi mong, let the weak say, I'm strong, nagiging strong ka. And let the poor say, I'm rich, ikaw ay yumayaman. Amen? Walang maghihirap dito. Amen? Ikaw payaman ka ng payaman. Sabi mo sa katabi mo, payaman ka ng payaman. Aangat ang buhay mo. Amen? Magtatagumpay ka. Magiging masaya ang pamilya mo. Hallelujah. Ang diablo nagsasabi noon na ikaw ay walang kwenta, pero ang Diyos aangat ang buhay mo, uunlad ka, hindi ka mawawalan, hindi ka maubusan. Susupply ng Diyos lahat ng pangailangan mo, yung lakas mo, yung talento mo, yung karunungan. Lahat ng pangarap mo para sa Diyos, maaabot mo yon. Iingatan ka ng Diyos kahit saan ka pumunta. Sumakay ka man ng barko, sumakay ka ng eroplano, kahit sa bike ka lang sumakay, kahit sa motor lang, iingatan ka ng Diyos. Dahil siya'y kasama natin. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen po? Ano nangyari? Paano bumagsak si Goliath? Dahil si David, ang nakita niya malaki ang Diyos. Malaki ang magagawa ng Diyos. Buhay ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ang Diyos.
Hallelujah. David ran toward God's enemy. Hindi niya tinalikuran, hindi siya tumakas, nilabanan ni David. At may dala si David. Sige ka, titiradurin na kita. Amen? David ran toward God's enemy. Not only confident in speech, but also in action. Active si David. Hindi sa lologo-logo, ay, Goliath, patay ka sa akin. Hindi, gano'n. Sabi niya, ikaw. Hindi kita tatantanan. Bagsak ka sa araw na ito. Amen. Pupugutan kita ng ulo. So, ganun po ni David na pagtagumpayan yung takot na nilagay sa kanya ng kanyang kapatid, ng pamilya mo, baka meron yan. Amen. Ang mga pinuno mo, kaya mga boss mo, minsan, intimidate ka ng boss mo. Minsan, yung boss mo yung asawa mo, no? At yung Goliath, yung mundo. Amen po. Now, before I close, breaking intimidation has a good result. It has a long-lasting result. Amen? Na makakabuti sa buhay natin. David's boldness was contagious and Israel's hope was restored. Tingnan niyo po, yung time na yon, yung pag-asa ng mga Israel, nabuhayan sila ng loob. Amen? Dahil po na-break yung intimidation. Kapatid, hanggat hindi na-break sa buhay mo, yung spirit of fear, hindi marirestore ang pag-asa mo. Amen? 3 times during these events, David faced intimidation. Sa buhay natin, maraming beses. Kaya ngayon sinasabi sa iyo ng Panginoon, you are more than conqueror. Amen? You are powerful in the name of Jesus to destroy the spirit of intimidation. So, ano po yung 3 times na yon? Sino yon na hinarap niya? Ulitin natin. First, his brothers and fellow soldiers tried their best to belittle, slander, and discourage him. Yung po nag-discourage sa kanya, yung pong nag-slander sa kanya, yung pong nilait siya ng kanyang kapatid, na overcome niya yun. May nanlalait ba sa iyo? May nanliliit ba sa iyo? Dinadown ka? Pero si David, napagtagumpayan niya yun. Second, he faces discouraging and belittling statements from King Saul. Hari na mismo yon, diniscourage pa siya na hindi daw niya kaya. Minsan may mga leader, no? May mga boss tayo sa office, o may mga parents tayo na leader sa bahay na minamaliit tayo. Kapatid, huwag ka papayag na malitin ang Diyos natin. Kapag minamaliit ka, minamaliit ang Diyos natin. Amen? At hindi nila alam, ang inahamon nila sa buhay mo ay ang Diyos. Hindi ikaw. Amen? Pero, ni-refuse ni David kay King Saul yung spirit of intimidation. Pangatlo, David faced intimidation from giant Philistine, Goliath. Ano po ginawa ni Goliath? He attempted to make David feel as if he were insignificant and weaker than a small animal. Ganun po ang tingin ni Goliath. Oh, wala kang kakayahan, mahina ka, hindi ka mahalaga. Mas mahalaga pa sa iyo ang aso. Mas mahalaga pa sa iyo ang iba. Kapatid, kung meron man sa buhay natin ngayon, this message, kapag ito'y in-apply natin sa buhay natin, ang result nito ay makikita natin na tayo'y pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen? Merong long-lasting good result sa buhay natin. Yung ating spiritual life, hindi magiging dry, kundi healthy spiritual life. At tandaan natin mga kapatid, ang katawan, pagka ang immune system ay malakas,
yung cancer cell ay nadidetect niya at nalalabanan niya, kaya hindi pumapasok sa katawan ng sakit kasi malakas ang kanyang immune system. Pero kapag ka mahina ang kanyang immune system, hindi nadidetect ng antibodies yung cancer kaya nakakapasok. At siya nanghihina hanggang siya ay mawala. Ganon din sa buhay spiritual. Amen. Kapag ka merong spirit of intimidation, nakakapasok po ang mga demonyo. Hindi nagiging healthy ang ating spiritual immune system. Kaya, bakit born again na, nakapagmumura, nakapagsisinungaling, nadadaya ng dyablo, nalulungkot, nangihina, hindi magtatagumpay, hihina naman siya. Pagdating ng linggo, lalakas, hihina naman siya kasi hindi po malakas ang ating spiritual immune system because of the spirit of intimidation. Amen? Kaya mga tatay, bisa may mga tatay, malulungkot sila. Tumasaya na lang sila dahil Happy Father's Day. Pero dapat, mga tatay, hindi lang happy kapag Father's Day. Dapat araw-araw ang mga tatay masaya sa kanyang pagpapamilya sapagkat pinili ka ng Diyos na maging leader ng family. Dapat ma-enjoy mo ang pagiging leader ng family. Love your family. Amen. Akayin mo sa Panginoon. Meron direction ng family mo. Amen. So sa mga tatay, huwag tayo ma-intimidate. Minsan, may Jezebel spirit pa. No? Yung Jezebel, ni-intimidate yung si Elijah. Natatakot ka sa asawa mo. So, yung mga takusa din, dapat i-reject na natin yan, mga spirit na yan. Amen? Kundi, ang gawin natin sa pangalan ng Panginoon, lahat ng mga intimidation, kahit sa araw na ito, ating i-reject. Amen? Ating i-cast out. Ating i-break ang mga spirit na yan at sasabihin natin, hindi ako matatakot, maglilingkod ako sa Panginoon. Nakagaya ni David, siya ay confident na sabihin na ang Diyos, sabi niya, ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. God is the strength of my heart. The Lord is the one whom shall I fear. Sa Lord ako natatakot. Magkaroon tayo ng reverence, fear sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, pinapakita ng Diyos yung kanyang katapatan. Kapatid, pinakita ng Diyos kay David ang kanyang katapatan at pinapakita rin sa iyo ngayon. Lahat ng takot sa puso mong ibigay mo na sa Panginoon, patanggal mo na sa Panginoon, at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Tapat ang Diyos. Kung paano naging tapat kay David, paano napagtagumpayan ni David si Elijah, King Saul, and Goliath, gusto rin ng Diyos pagtagumpayan mo ito. Let's worship the Lord. Taas natin ating mga kamay. Declare natin ang katapatan ng Panginoon. Katapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy. Lord, touch your people. Embrace your people, Lord. Let them feel your faithfulness and your love. Set them free, Lord, from the spirit of intimidation. Touch them, Lord.
Gusto rin ng Diyos matanggap mong anointing that break the spirit of intimidation. Open your heart and receive the power of the Holy Ghost. Lord, touch your people. Touch your people and release the anointing. Touch them one by one. You spirit of fear, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I come against you. Lord, use my tongue as a fire to consume every spirit of fear in this place, in every individual. Kung meron mang spirit of fear, in the name of Jesus, I command you to leave the people of God right now by the anointing power of the Holy Ghost. Receive your deliverance from the spirit of fear. Kapatid, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, matakot ka sa pumapatay ng tao, na pagkatapos ay may kapangyarihan pang magdala sa impyerno. Pero huwag kang matakot sa pumapatay pagkatapos wala na magagawa. Fear of the Lord ang mahalaga, not the spirit of intimidation. In the name of Jesus. May ginagawa ang Panginoon sa iyo, pinapalaya ka sa mga takot, sapagkat hindi takot ang binigay ng Panginoon. You devil, in the name of Jesus, that caused the spirit of fear, one by one, leave the people of God. I command you, come out in Jesus' name. Lumayas ka, espiritu ng takot na adlang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Come out in Jesus' name. Pinapalaya ka ng Panginoon. Ikaw ba'y natatakot na hindi ka nagagaling? Have faith in God. Ikaw ba'y natatakot na hindi na malulutas sa problema mo? Have faith in God. Ikaw ba'y natatakot na hindi ka makatapos sa pag-aaral, sa iyong mga bayarin, sa iyong mga problema, sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y natatakot? Receive your deliverance from the spirit of fear. Ikaw ba'y natatakot na magsuporta sa gawain ng Panginoon? Ikaw ba'y natatakot sa mga kaaway mo, sa mga lumalait sa iyo, sa mga nanliliit sa iyo, sa mga nagdi-discourage sa iyo, sa mga disappointment na nangyari sa iyo? I rebuke that spirit of fear in Jesus' name that caused discouragement, disappointment, in Jesus' name. And Lord, let the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit flow. Receive the fruit and the gifts of the Holy Spirit. You are talented, you are creative, you are blessed, you are destined to bless, you are destined to be a channel of blessings. You are a champion. You are like a shining star. You are light of the world. You are the salt of this earth. You are blessed. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa mga salita mo, Panginoon, nagpalakas sa amin ngayon. And Lord, touch the body. Sino man may sakit karamdaman, Panginoon, na narito. I speak healing. I speak healing sa mga may sakit karamdaman, ubo, sipon, trangkaso, arthritis, rheumatism, high blood. I rebuke every sickness in Jesus' name. And fill them, Lord, with your power. And heal them, Lord, one by one. Touch them, Lord, one by one. Hallelujah. Hallelujah. Sige, pinapalaya ka ng Panginoon, pinapagaling ka ng Panginoon, pinapalakas ka ng Panginoon. Receive the anointing. And Isaiah 10:27, and it shall come to pass on that day that your burden shall be taken away from off thy shoulder, and the yoke from off thy neck. And because of the anointing, the yoke shall be destroyed. Lahat na nagpapabigat sa iyo sa pagsunod sa Panginoon, inalis na ng Panginoon. Lahat na nagpapabigat sa iyo para gawin ang kalooban ng Diyos ay inalis ng Panginoon. Claim your victory. Claim your deliverance. Claim your blessings. Hindi ka mahirap. You are prosperous. You are successful person. At gagamitin ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa pagpapala ng iyong salita. Binabalik namin lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.
God bless you.